Gutierrez, iniintrigang ginagaya ang Kim Pao sa pag-gym. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Pinost ni Janine Gutierrez ang kanyang video habang nagwo-workout aniya, the workouts for the work LMK. If you recognize the last like, hindi lang ang pag-gym ng actress ang workout na ginagawa, kundi ang paglalaro niya ng badminton at pag-aaral ng martial arts. Binash ng actress sa ginagawa niyang pag-gym na obviously ay Kim Pao fando. Anila gaya-gaya gym si girl, gym din siya. Sagot naman ng kampo ni Janine, hindi siya gaya-gaya. Dati na siyang nag-gym, dani mo lang nakikita mga IG post niya. Matagal na yung nag-gym, yung idol nyo lang. Ngayon pa, haha. Di ka naman nahiyan yan idol mo. This year lang kung hindi pa nayaya. Si Janine tagal nang nagpa-pilots at gym dahil kita Jacqueline niya body instructor. Hanga naman ang isang natasan sa galing ni Janine sa action movies. I'm so glad you to get to do LF wherever your fans and the masses see a different you. Seems like whoever wrote the story of LF had your mind when the character of Iris was created. You are perfect for the role. I am happy also that you get to do some action stunt, which you can use for the future projects. Keep slaying my dear sunflower. Grabe this girl, idol sa fight scenes at pagrampa. Suggestion naman ng isang fan, pwedeng pagsamahin sa action movie ang ikunin, Batman at Catwoman. Why not? Good idea, maiba naman. At sa kabilang banda, Jillian Wards gained knowledge and investment from Abot Kamay. Pagkatapos ng halos 2 taon sa ere, magpapaalam na ang teleseryeng Abot Kamay na Pangarap, AKNP, sa October 19, 2024. Ang top rating afternoon drama series na ito ng GMA7 ay napapanood sa loob ng 6 na araw kada linggo sa telebisyon. 4 na araw rin ang kanilang taping, kaya masasabing malaki-malaki rin ang kinita ng bida nitong si Jillian Ward. Sa finale ng presko ng Abot Kamay na Pangarap, diretsahang kinanong ng PPHR Philippine Entertainment Portal si Jillian kung ano-ano na ang naipundar niya mula sa kanyang talent free show. Hindi na pinangalanan pa ni Jillian at iniisa-isa ang mga naipundar niya, pero nakapag-ipon naman daw siya para sa future. Pero higit daw sa mga material na bagay, marami rin siyang natutunan mula sa mismong programa nila. Sabi ni Jillian, well, meron po akong mga naipundar din po for the future, pero siguro po higit doon sa material na bagay, ang naipundar ko po is yung knowledge ko po from the show. Sobrang dami po kasing natutunan at kumbaga, para bang bilang isang artista, mas natutunan kong mahalin yung trabaho ko dahil po sa Abot na Kamay na Pangarap. Mas naging professional po ako, mas marami po akong natutunan. Ano ang namimiss niya sa show? Ayon kay Jillian, ayun na po, paiyakin niyo po ulit ako. Mamimiss ko po lahat kasi nga po for the past 2 years, mas nakikita ko pa po yung Abot Kamay na Pangarap family ko kasi sa sarili kong pamilya. Opo, kasi for the times a week ko lang silang kasama. Sabay-sabay po kaming kumakain po ng breakfast, lunch, and dinner. Nag-tiktok po kami. Pag may kailangan po akong advices, may lalapitan po akong isa sa kanila. So lahat po mamimiss ko. At naiulat na ng cabinet files na bakasyon sa Japan. Kasama ang buong pamilya niya ang pabuyan ni Jillian sa sarili kapag natapos ang pagpapalabas ng Abot Kamay na Pangarap. At sa kabilang balita naman, Marian Rivera hopes Baluta delivers life changes impact. Excited na ang GMA7 primetime queen na si Marian Rivera dahil nalalapit na ang commercial release ng 2024 Cinemalaya film nito na Baluta sa darating na October 16, 2024. Magkakaroon na ng nationwide release ang nasabing pelikula na idinirect ni Kip Uwebenda. Maraming netizens rin ang nakapansin na saktong-sakto ang release ng pelikula. Sa kaganapan ngayon lalo't katatapos lang ng Certificate of Candidacy or COC filing ng mga tatakbo sa 2025 elections. Natanong ng press si Marian dito noong nakaraang Biyernes October 4, 2024 sa Luneta Park. Wala po akong alam dyan. Pahayag pa ni Marian tungkol sa release date na kanyang pelikula. Dagdag pa nito, masasabi lang nila actually kasi after ng Cinemalaya umalis kasi ako nitong nakaraan. Sa nung pagbalik ko inayos nila nandito ako bago namin i-launch uli noong October 16. Nagkaroon din siguro lahat ito ay naswag sa isa't isa. Matatanda ang si Marian ay tinanghal na Best Actress sa pelikulang ito kung saan ginampanan niya ang karakter ni Teacher Amy. Katay niya sa award na ito si Gabby Padilla para sa pelikulang Kuno Basyo. Masaya si Marian dahil mas marami ng Pilipino ang may tsansang makapanood ng kanilang pelikula. Umaasa rin ba itong maging hit ang pelikula sa takilya? Sagot ni Marian, masyadong marami na yata kung gustong mangyari sa buhay ko. Sa putong ito, siguro maganda na ang napanood ang mga tao ang Baluta at minsaheng gustong aminin at ipahatid sa kanila. Siguro kung magigit uli siya, maraming manonood ang magsusold out ng ticket. That's a bonus na lang sa lahat ng
ng na-achieve ko dito sa baluta. Sa lahat ng experience ko sa baluta, super happy na ako. Pero of course, ini-invite ko pa rin ang lahat na manood ng baluta sa October 16 na yan. Mas importante para kay Marian ay may mapulot na lessons ang bawat Pilipinong makapanonood ng baluta, aniya. Bawat isang tao, unique tayo. May nakukuha at may nakukuha ka at meron kang gustong i-apply sa sarili mo. Pero ako lang, ang puntok ko sa baluta. Bawat isa sa atin ay may lakas na boses at yung boses niyon, huwag mong ipagkait dahil importante ka. Samantala, trending na rin sa TikTok ang video ni Marian kung saan na-recreate niya ang kanyang teacher Amy look mula sa baluta. Nakakaantig ang video dahil unti-unti nang lumalabas ang sugat na natamo ni teacher Amy. Marami ding mga fans at followers ni Marian ang napahanga dahil sa swabe ang transitions ng video nito. Dahil sa video marami ang na-excite para sa baluta, kabilang na si Ivana Alawi at content creator na sina Answer at Sasa Girl na kasama rin ni Marian sa pelikula. At habang sa kabilang banda naman, Nico Loco breaks up anew with Kristen Bermast. She's not an angel in many ways. Ito ang makahulugang pahayag ni Nico Loco nang usisain siya ng PPH or Philippine Entertainment Portal na magsalita tungkol sa tunay na dahilan ng paghiwalay nila ng kanyang girlfriend na si Kristen Bermast. Hindi pinagtapat ni Nico ang katotohanan, pero mararamdaman sa mga salitang binitawan na nasaktan siya ng labis sa kahinatnan ng relasyon nila. Let's just say that the person that I thought I knew for 2.5 years was not the person I knew. Sa isang relationship, sa both side may relationship, and meron din akong realizations about her na ayoko, and that was the final straw for me, so sinabi kong wala na. Sabi pa ni Nico, ayan pa kay Nico, isang buwan na ang makalipas nang mula nang hiwalayan niya si Christine. Magkaibigan ba kayo ngayon o sisa kay Nico? Natunog na sagot ng actor model host, no, definitely not. Pero baka within time, you know, time allows people to heal. Nakausap ng PPH or Philippine Entertainment Portal si Nico sa Project X ang Victoria's Secret inspired fashion show na itinangha sa Viva Cafe nitong Huwebes ng gabi October 10, 29-24. Ang fashion show ay pinangunahan ng 14 na Viva Max 60 stars, kabilang na sina Rob Viento, Jessa Garcia, Apple Day, Jenna Rosa at Marian Saint, at ang magkapatid na Angelina Morena, Michaela at Stephanie Ross. Ang VMX Project X ay isa sa mga highlight ng selebrasyon ng 12 million subscribers ng Viva Max, ang nanguna at original na Filipino streaming site. Tinanong ng PPH ni Nico kung paano niya binura ang mga alaala na pagmamahalan nila noon ni Christine. Mahirap, reaction pa ni Nico. Heartbroken ako, to be honest. Christine was the first woman that I truly loved in my life. When I say truly love, siya ang gusto kong i-marry, na talagang siya yung future ko. Kaya I brought her home sa Canada 4 times to meet my family, my whole family, yung relatives ko, yung mga pinsan ko, mga tito-tita, everything. She was the first person to experience that, and syempre, hindi mo yan gagawin sa isang girl na you don't care about. I did that for her, and that's why it's really that hurt na hindi nag-work. But life goes on. Ano ang gagawin niya ngayon para maka-recover? A lot of crying, sabi pa ni Nico. I think I am just inside the dark room right now. I'm just waiting for the beams of light to come through na everything's gonna be okay. There's still hope. Ika pa ni Nico.